Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay at tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Kumpirmado. At syempre sa ating magpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, ibinabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad, maging yung ating mga kababayan po na mga bago po natin mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay po dito sa ating programang Kumpirmado. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa gabi pong ito ay hindi na po natin patatagalin pa, sapagkat tayo po ay mayroon pong pag-uusapan ngayon. At meron po tayong tawag nito, meron po tayong napakahalagang usapin ngayon patungkol nga po dito kay Guban, kung di po ako nagkakamali, na kung saan po itong si Guban ay talagang kinumpirma po ng husto ng ating mga mambabatas o tinanong sa mga bagay na kanyang tawag nito, nalalaman. So dito po sa ating programa ngayon ay pasensya na ho kayo, medyo na ano po yung ating boses. So dito po sa ating programa ngayon papanoorin ho natin yung video po na kung saan tinatanong po dito si Guban, ito po panoorin natin nang sa ganon ay mabigyan po natin ng matitinding mga banat itong kanyang mga sinasabi dito, bibigyan po natin ito ng matinding reaksyon. Ito po panoorin po natin. Meron silang report na pinapapirma sa'yo at dun sa report parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. So dito mga minamahal kong mga kababayan, sa usapin po na ito, bali yung video po na to, kinat ko na ho ito kasi sa kadahilan ng napakataas talaga. Kinuha ko lang po dito yung mga mahahalagang punto, para malaman po ng taong bayan yung ibang naging usapin. Sa totoo lang kasi kung tatapusin ho natin ito, itong buong video na to, baka umabot po tayo ng bukas na. Kung lahat po yan bibigyan natin ng komento, pero uunti-untiin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Uunti-untiin na kasi hindi ko talaga kaya. So yun. So lumalabas po doon sa naging usapin ng isang congresswoman doon na anong panahon pala na yon, maliban kay Asierto, maliban kay Colonel Asierto, isa sa gusto nilang idawit dyan para makulong, para masira ay si dating Senador Antonio Trillanes. Pero ayon po kay Guban, hindi niya na-attempt na gawin kasi alam niya sa sarili niya na kapag sinabit niya si Senador Antonio Trillanes na walang kamuang-muang, may kalalagyan talaga siya. May kalalagyan talaga siya kay Senador Antonio Trillanes. At isa sa mga bagay, kaya hindi niya ginawa ito dahil walang ebidensya. Kasi nakikita naman ho ninyo kung gaano katalino, gaano kahusay
hindi naman magiging ganun. Nakikita nyo naman kung ano ang background ni Senador Antonio Trillanes. Diba? Dahil hindi nga nila kaya si Senador Antonio Trillanes, si De Lima. Si De Lima ang hindi po nakaligtas sa katarantaduan o kahayupan ng mga Duterte, na kung saan halos 6 years din po na nagdusa o naghirap sa loob ng kulungan, na wala pong kamalay-malay, na wala pong kaalam-alam, dahil nga po sa mayroong mga bulaang saksi ang mga Duterte na kanilang tinakot o binayaran. Kaya yun po, nagmukha pong makatotohanan yung mga gawa-gawa po ng mga Duterte, na kung saan hindi alam ng buong bansa, hindi alam ng mga tao, ng mga Pilipino, na may isa na palang tao na ikukulong na wala man lamang kasalanan, na kung saan ginagawan lamang ng kwento. So ng mga panahon po na yun, buti na lamang ho at talagang ginabayan pa rin ho siya ng Diyos, at hindi po niya dinamay o ginawa ng istorya ang ating minamahal na Senador Antonio Trillanes. Diba? So sa part po na to, dito po natin makikita talaga na talagang napakahudas po, napakawalang niya po talaga ng mga Duterte. Lahat gagawin nila, ganun po sila katuso, ganun po sila kahayop, ganun sila kademonyo, ganun sila walang mga puso, ganun sila kaklase ng tao. Mga walang mga espiritu, kung may espiritu man, mga espiritu yata ng mga demonyo ang meron sila. Mga minamahal kong mga kababayan. So, di ba? So, dito, makikita nyo na ho talaga, di ba? Dahil hindi nga nadawit dito si Senador Antonio Trillanes, dahil hindi kaya, ang ginawa nila, binaliktad nila. Gumawa sila ng istorya para masira si dating Senador Antonio Trillanes. Sa totoo, si Duterte ang nagkaroon ng gentleman agreement at nagbenta sa ating mga lupain o mga isla, dyan lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Binaliktad nila ngayon para masira po, para ang taong bayan ay magalit sa ating minamahal na Senador Antonio Trillanes. Ginawa nila ngayon ng issue itong si dating Senador Antonio Trillanes, dahil di nila madala sa droga kasi walang maniniwala walang issue to kahit konti, kahit isa, at hindi gumagamit, walang bisyo. Paano magkakaroon ng ganun? Diba? At mahihirapan sila kasi pag si Senador Antonio Trillanes ang nagtanong, maiipit ngayon itong si Guban. Kaya ang ginawa na lamang po niya, ito ay magpakulong na lang talaga, kaysa idamay niya yung isang tao na kung saan magiging dagdag problema pa niya kapag yun ang nagtanong sa kanya. Maiipit lalo siya, baka kung saan mapunta yung istorya. Diba? So, itong sinasabi natin dito, mga minamahal kong mga kababayan. So, ituloy po natin, mga minamahal kong mga kababayan. May nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. So, yun. So, siya na po mismo nagsabi. Dahil siya po ay taga-customs. Siya po ay doon nagtatrabaho. Siya yung nanghuhuli. Siya lahat-lahat. So, dito nyo po malalaman, mga minamahal kong mga kababayan, tulad nga po ng sinasabi natin lagi dito, habang pinapapatay ho, ginagawang pantakip ni Duterte yung mga pinapatay nilang mga adik kulo na biktima nila Paulo Duterte at ni Attorney Carpio, asawa ni Sara Duterte at ni Michael Yap. Habang pinapatay nila yung mga biktima nitong tatlong ito o ng mga Duterte, nagpapapasok sila ng mga tuli-tulinadang shabu dito sa ating bansa. So ngayon, lumalabas na po ang katotohanan, na ang katotohanan pala sa likod ng mga kadramahan, ng mga pagkukubli ng mga Duterte, ito siya na nagsabi. Hindi umonte, sa halip mas gumrabe, mas lumala. Kasi nga, walang katotohanan doon, pagtatakip lang yun, pagkukunwari lang. Diba? Ano ba, kaya nga sabi ni Kaper Silapid noon ba't ba tinitira ni Kaper Silapid si Digongyo? Kasi ang dami pong nakikita ng dating nung buhay pa si Kaper Silapid, ang dami niyang nakikitang hindi totoo kay Duterte, lalong-lalo na sa kanyang mga salita, di ba? Kaya nga ang sabi ni Kaper Silapid doon,
Kapag si Duterte ang nagsalita, baliktarin mo. Pag sinabi niyang galit siya sa pag sinabi niyang galit siya sa droga, baliktarin mo. Ibig sabihin, gustong-gusto niya sa droga. Kaya pala nagbigay na ng pahiwatig itong si Duterte na kung ang sino man ang maniwala sa kanya, anong tawag niya doon sa mga Pilipinong dali lang anong tawag po ni Duterte sa mga Pilipinong naniniwala sa kanya? Mga estupido. Ang tawag ni Duterte sa mga Pilipinong naniniwala sa kanya, mga estupido. So noong mga panahon na yon, habang pinaniniwalaan natin yung kanyang sinasabi na siya ay galit sa drugs, nagbuka po tayong lahat ng mga estupido. Nagbuka po tayong lahat ng mga A1 dahil napaniwala tayo ng isang presidente na ang katotohanan mayroon pong mga himalang ginagawa na kung saan akala natin binabawasan niya, pinapaalis niya ang droga sa ating bansa. Hindi pala. Habang sinasabi ni Duterte na galit siya sa droga, yung kanyang anak si Paulo Duterte at kanyang bayaw ni Paulo Duterte at si Michael Yang ay namamayagpag na kung saan nagkakalat ng lagim sa buong bansa, na kung saan dinadala sa buong bansa yung iba't ibang mga uri ng shabu para ibenta. Nang sa ganon ay kumita sila ng trilyones. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. So ito, panoorin ho natin. Doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Opo. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilimit? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Bilibid Prison. Okay. Yung maximum po, dyan po dinadala yung mga sobrang taas ho ng kaso. Biro mo para po hindi na makalabas, para hindi na makaganti si Guban, talagang sinikap po ng mga Duterte na ang kasong ibibigay sa kanya at ang sentensyang ibibigay sa kanya ay panghabang buhay. Yung mga nasa maximum po, panghabang buhay po halos lahat dyan. Hindi po pwedeng ilagay dyan yung ang kaso ay hanggang 10 taon lang, 20 years lang. No, hindi. Kapag ka for life, doon ka, yung mga double sentence, yung ang kaso ay double life sentence. So grabe, talagang ibinaon mo siya, kumbaga para siyang nilaglag sa hukay para hindi na makapagsalita, na kung saan isang malaking himala na lang ho ang nangyaring ito. Siguro naawa ang Diyos kay Guban, naawa ang Diyos kay Colonel Asierto, kaya nangyayari po ito, na kung saan talagang siguro araw-araw nananalangin itong si Guban na Panginoon, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong malaman ng taong bayan, gusto ko pong isigaw sa taong bayan, gusto ko pong malaman ng buong Pilipinas, ng buong mundo, kung gaano kasama ang mga Duterte nung panahon na sila pa ang nanunungkulan sa bansang ito, at kung ano ang kanilang mga estilo, kung ano ang kanilang mga galawan, kung paano nila ginamit yung kanilang mga kapangyarihan, yung kanilang koneksyon sa buong bansa. So, para po sa akin, isang napakalaking himala ho ito para sa buhay po ni Colonel Asierto at maging kay Guban. Dahil sa pamamagitan po ni Guban, 100% po, kapag nalaman ng Kamara, nalaman ng lahat na kaya pala nakulong itong si Asierto ay si Guban, at kaya pala kinasuhan itong si Asierto dahil sa gusto at ginamit lamang ng mga Duterte ang kanilang kapangyarihan para hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan, na kung saan nanira sila ng buhay na may buhay para lamang sila ay manatiling buo sa paningin ng taong bayan, malinis sa taong bayan. Ayan po ang pero sa bagay ang Diyos ay kumikilos sa panahong ito, sapagkat hindi na po tayo nasasakupan ng mga demonyo. So pakinggan ho natin at panoorin. Kailan ka pa nandun? Ito more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. Ano ba naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Biro mo life sentence. Makukulong ka ng ganung katagal. Life sentence.
na ginagawa mo lamang ang iyong katungkulan, ginagawa mo lamang ang iyong gawain ng tapat, ng buong puso, ng buong isip. Life sentence ngayon ang sentensya sa kanya. Pero sa bagay, umapila siya. Ito nga sinasabi natin eh. Dahil umapila siya, siguro narinig ng Diyos yung kanyang, siguro maraming nananalangin para sa kanya at nananalangin din si Colonel Asierto. Kaya ito ang katugunan ng Diyos para sa kanilang dalawa. Naniniwala po ako, mga minamahal kong mga kababayan, na gagawa po ng paraan ng Diyos tulad doon na sinasabi natin. Kaya nga kapag may problema nakuha ko ngayon, dati, di ba? Kaya nga nauunawaan ko na yung isang kantang naririnig ko. Pangako niya ay di nag-iiba, di tulad ng iba. So kaya nga para hindi tayo mabigo, sa Diyos na po tayo lumalapit ngayon. At natitiyak ko kapag ka sa Diyos ka lumapit, talagang mayroon pong katugunan. Yung mga imposible ay nagiging posible po. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya naniniwala ko, kaya nangyayari ito ngayon dahil siguro sa kanilang taimtim na panalangin. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-i-import ka ba ng illegal drug? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind? Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don, Sergeant Pajardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yung pa rin ang position mo? Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family. Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtataguan na eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin na susunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. So yun. So yung pala ang dahilan, mga minamahal kong mga kababayan, kung bakit kailangan niyang ituro si Colonel Asierto. Unang-una, mabigat po kasi yung kanyang rason eh. Diba? Naalala niyo po si Kerwin? Bakit po ba napilitan siya magtestimonya laban po kay Laila de Lima? Kasi po, pinagbantaan po yung kanyang pamilya, maging yung buhay niya na sinasabi nga na kapag hindi siya sumunod sa kagustuhan ng mga Duterte na idiin si de Lima, isusunod na siya sa kanyang ama. Kaya ang ginawa po ni Kerwin Espinosa, sinunod niya lahat-lahat dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Duterte administration. Nasa ilalim siya, hawak siya sa liig ng kapangyarihan ni Duterte o ng mga Duterte. Kaya malaki po ang posibilidad na ganun din ang nangyari dito kay Guban.
na kaya siya napilitang ituro si Colonel Asierto dahil ito sa mando, sa kagustuhan ng mga Duterte, nang sa ganun, maligtas sila, mapabulaanan na hindi sila ang totoo, hindi sila yung talagang drug lords, hindi sila yung may pakana kung bakit maraming drogas sa bansang ito. Ang ginawa nila, dahil may kapangyarihan sila, may pera sila, marami silang taong poprotekta sa kanila, sinakripisyo nila yung ibang tao na mayroong mga pamilya, na mayroong nagmamahal na asawa at anak, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil malaking tao sila, kilala sila, sinakripisyo nila yung buhay ni Guban, yung pagkatao ni Guban, sinakripisyo nila yung pagkatao ni Colonel Asierto na nagtatrabaho lamang ng totoo. Tingnan nyo ngayon, anong masasabi nyo sa mga Duterte? Tao ba sila o demonyo? Ngayon, tinatanong ko kayo, ano ang tingin ninyo sa mga Duterte? Tao o demonyo? Taong bayan, kayo ang magsabi, kayo na ang bahala kung ano ang tawag nyo sa mga taong ganyan. Hindi kataka-taka, dyan magaling ang mga Duterte. Kaya nilang baliktarin ang lahat sapagkat sila ay isang napakalaking tarayan na maitutulad natin sa isang grupo ng mafia. At totoo po yung sinasabi pong Davao Mafia, na kung saan ang may hawak po ng Davao Mafia na yan ay mismong si Rodrigo Roa Duterte na naging Pangulo ng ating bansa, na naging protektor ng mga drug lords sa buong bansa, ng mga Chinong nagkakalat ng mga kadiliman sa bansang ito, na kung saan ang nagiging biktima ay ang ating mga kababayang walang kamuang-muang, na kung saan nasisira ang kanilang mga kinabukasan, nasisira ang kanilang pamilya, nasisira ang kanilang pagkatao. Napakalupit. Kumbaga sa kanta, napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Kung kayo sa kalagayan ni Guban, kung kayo sa kalagayan ni Asierto, ano kayang magagawa niyo at anong masasabi ninyo? Baka isumpa ninyo yung araw na yon, baka isumpa ninyo yung bakit pa kayo pinanganak kung ganun lang din naman pala, baka isumpa ninyo bakit ka pa pumasok sa ganung uri ng trabaho na kung saan gumagawa ka lang naman ng tama, ginagawa mo yung tungkulin, tapos ito pa yung mapapala mo. Diba? Sinira ng mga Duterte yung buhay ng mga ito para lamang maligtas sila at hindi mangamoy yung baho nila, hindi matuklasan kung ano talaga sila. Wala na, at hindi nila inisip kung ano ang magiging kinabukasan ng pamilya ni Asierto at ni Guban. Basta importante, ma-impluwensya sila, mapera sila, makapangyarihan sila at malinis pa rin sila sa mata ng taong bayan. Pero tulad po ng sinasabi ng ating mga nakakatanda sa atin, kahit anong tago mo, sisigaw at sisigaw ang katotohanan yung baho mo. Eto na ho yun, mga minamahal kong mga kababayan. Panoorin pa po natin. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko mano kung Yu or Oi or Li. Sa tagal ko kung hindi na nakalabas ng kulungan 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko makokontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry, so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Chairman Akop, may I request that we all
invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, if possible, in order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Acop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo? Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio, at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abellera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abellera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate ni Mr. Abellera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abellera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So sa madaling salita, nagagamit talaga ni Paulo Duterte yung kanyang impluwensya dahil sa kanyang ama. Nagagamit ni Paulo Duterte yung impluwensya ng kanyang ama na si Duterte. No? Nagagamit din ng mga tauhan ni Paulo Duterte o kasamahan ni Paulo Duterte, ni Michael Yang, ni Carpio, yung kapangyarihan ng ama nga nito ni Sara Duterte. No? So ganun, yung mga otoridad noon nagiging pipi, bingi, bulag. Sa madaling salita, kontrolado. Kaya pala noon, kahit obvious na, halata na, alam na, agad na pagtatakpan. Biro mo ha, ang dami pong issue noon. Ang daming nangyari sa Davao City.
Lahat po yun napagtakpan. Hindi na i-record sa mga blatter ng pulis, hindi na blatter yung ganito, ganyan, na may nahuling 10 adik na ganito sa araw na yan. Hindi. Covered na covered po. Pati yung mga tawag nito, radio station dyan sa Davao, walang nagbabalita. Kasi pag nagbalita ka, pagbalik mo kinabukasan o pagbaba mo dyan sa studio, paglabas mo ng himpilan na yan, siguradong itutumba ka. Kaya nga yung mga kaibigan kong anchorman, mga kaibigan na kong mga talaga sa radio station, hindi sila dyan sa Cebu at sa ibang lugar. Kasi pag sa Davao daw talaga, kapag inisyo mo at binanggit mo sa programa mo na may ganitong nahuli, tapos ganito ganyan, isasabay ka. Kasi ayaw ng mga Duterte na marinig, malaman ng taong bayan, Luzon, na Visayas, Mindanao, na ganun ka grabe yung lugar nila, ganun ka delikado yung Davao City. Diba? Kaya mga kababayan po, nanonood naman kayo, nakikita nyo naman. So ito, binibigyan lang ho natin ng reaksyon. Pero sa mga kababayan natin, konting tiyaga lang ho, kasi kaya ako po sinadya ito. Medyo matagal-tagal po yung topic na ito. Dahil talagang bubusisihin ho natin, bibigyan ho natin ito ng malalim na reaksyon. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Nina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Naku. Ito yung sinasabi natin, di ba? Galing China, 100%. Galing China yung mga droga na nasabat ng ating mga otoridad. Galing China yung ikinalat na shabu dito po sa ating bansa, na kung saan taga dyan si Michael Yang, na naging economic advisor ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Malinaw na po. Tanga na lang talaga yung taong magsasabing, ay hindi, bobo ka na talaga. Kung pag-aaralan mo, panonoorin mo talaga, at pagtatagpi-tagpiin mo yung mga nangyari noon at ngayon, yung sinasabi noon at ngayon, yung pinapahayag noon at pinapahayag ngayon, masasabi mo na talaga na naimpluwensyahan lang pala ng kapangyarihan ni Duterte yung ating bansa noon, o yung lahat ng tao, dahil siya ay presidente. Mga minamahal kong mga kababayan, diba? Galing China yung shabu. Galing China na kung saan ang nagpapasok si Michael Yang, na best friend ni Paulo Duterte, best friend ni Basti Duterte, best friend ng buong pamilyang Duterte, na may konektado sa lahat ng mga Chinese national na nalaman na gumagawa ng krimen sa bansang ito. May koneksyon sa lahat ng mga masasamang aktibidad sa bansang ito. Ngayon, mga Pilipino, mga kapatid, anong masasabi ninyo? Patuloy ba kayo na magbubulag-bulagan, magtatatanga-tangahan sa katotohanan? Ito lang masasabi ko. Ang tawag po ni Duterte sa mga taong naniniwala sa kanila ay mga ipokrito. Kaya kung gusto mong manatili na habang buhay ka magiging ipokrito sa paningin ng mga Duterte, sige, maniwala ka sa kanila para habang buhay kang maging ipokrito o ipokrita. Panoorin ho natin. China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun.
siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. di ba? Opo, Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? No, Your Honor, dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng ng company, ng consignee, ng kumpanya. or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Ulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa post to be, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito na ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report na nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albani ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Fajardo, Your Honor, the late Colonel Fajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Nang alin? NCR PDEA. NCR PDEA. Opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa customs? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyales dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Punichi nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Punichen. Punichen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Punichi naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Ponichen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakel na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba.
So transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abellera, si Mr. Ponichen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila months kulong at may kilyang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. So makikita nyo, mga minamahal ko mga kababayan, ma-impluensya talaga. Ha? Sa customs. Makikita nyo kung papaano ginamit ni Paulo Duterte, ni Carpio, ni Michael Yang. Kumbaga sa kamandag ng mga ahas, talagang makamandag. Makapangyarihan. Dahil sila ay may koneksyon kay Duterte. Diba? Nakita nyo kung paano inabuso. Nakita nyo kung paano nila ginamit, sa kabutihan o sa kasamaan. Ano sa tingin ninyo? Ako naniniwala ko yung mga nanonood ngayon, alam nyo ang tama't mali. Sa tingin nyo, saan nagamit? Yung kapangyarihan ni Rodrigo Roa Duterte. At paano ginamit ng kanyang anak yung kapangyarihan niya. At paano nila napakinabangan ito para kumita sila ng trilyon-trilyones. At ano ang nagawa nito sa ating bansa? Nagamit ba nila kapangyarihan ni Duterte para sa kabutihan o nagamit nila ang kapangyarihan ni Duterte para magpakalat ng shabu sa buong bansa? Habang kunwari ay galit siya sa mga drug addict at nagpapapatay. Kayo ang humusga. Kayo na po ang bahalang tumimbang sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon sa detention cell mo para takutin ka? May kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka? Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Tatandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Wag mong banggitin yung pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda.
Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Bini Antipoda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi nun. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Bini Antipoda. Opo. Ano naman ang parte ni Bini Antipoda dito sa salaysay mo? Bilang mediaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya nakukonfirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Akop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangan kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang decision or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments, to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, nag-offer pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan, pero sabi ko nga hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Pero sa totoo lang ha, hindi naman po sa pag-ano. Medyo mabubutasan mo siya ng konti dito. Ito pong nakikita ko lang. So lumalabas kasi kaya hindi niya tinatanggap yung binibigay sa kanya na konting kung sa Bisaya papahalipay o binibigay sa kanyang konting kasiyahan lang na para sumaya siya. Hindi niya tinatanggap dahil sa alam niya na mabigat yung mga tao. Pero pwedeng gamitin ito ng kalaban natin. Nasasabihin, sabihin pala, kung hindi pala kasing bigat ni Paulo Duterte, ni Attorney Carpio at ni Michael Yang, tatanggapin mo. Pwede po itong gamitin, mga minamahal ko mga kababayan. Medyo sa punto po na yun, ewan ko lang sa inyo kung anong masasabi nyo. Pwedeng gamitin po yun yung punto na yun na sinasabi niya na yun, yung part lang na yun. Pwedeng sabihin, yan ba yung may kredibilidad? Yan ba yung ano? So lumalabas lang na
pagka maliliit pala noon, hindi kasing laki, hindi kasing tibay ng mga Duterte, nagkakapera talaga siya, pwedeng gamitin yun. Ewan ko lang sa inyo kung anong opinion niya doon. Pero dahil nga at least sinasabi niya yung totoo. At least sinasabi niya kung ano talaga yung naging reaction niya noon, ano yung kanyang ginawa, di ba? Bilang may karapatan na humuli at magbigay ng kaluwagan para, di ba? Yung sinasabi niyang pakisama, ang ibig sabihin yata niya doon, dahil nga sa malakas yung ma-influensya yung taong nagmamay-ari ng mga kargamento na yan, malalaking tao yung involved dyan, pinakisamahan na lang niya kaysa hulihin niya, malalagay siya sa alanganin. Pero hindi niya alam na ganun pa rin pala yung kahihinatnan niya. Diba? Tuloy natin. Banggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Mola Villara, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on record. In a span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapiña, about 2 o 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 nakalusot shipments. po, mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, dun sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung director, din sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman. Mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate? Nakalabas, Your Honor. Grabe, no? Pagpalagay na lang natin kada isang tao doon, yung parang yung van na yung malaking kinakarga sa barko, nakalimutan ko talaga ang tawag doon, di ba? Pagpalagay na lang natin nasa 1,000 kilos, di ba? O palagay na 500 kilos, malaking pera po yun. Malaking pera na kung saan malaki rin at malawak din ang magagawa nitong kasiraan sa ating mga kababayan o sa mga Pilipino o sa mga parokyano nila. Di ba? Malaki rin ang kanilang kikitain na kung saan magbibigay sa kanila ng limpak-limpak na salapi, na kung saan yung salaping ito ang magbibigay sa kanila ng ma-impluwensya, mag-aano sa kanila para maging ma-impluwensya pala. Di ba? Nakita nyo doon sa 350, matindi, mga minamahal kong mga kababayan. Ganun sinira ng ng administrasyon Duterte yung bansa natin. Kaya nga kahit anong pagpapapatay nila, marami pa rin at namamayagpag pa rin ang droga ng mga panahon na yun. Kaya nga nung panahon ni Duterte, hindi matapos-tapos. Sinasabi niya hanggang 6 months. Hanggang naging 6 years na lang, hindi naubos, hindi natapos. Kasi paano mauubos?
hindi naman niya pinapatumba yung anak niya, hindi niya pinapatumba si Michael Yang, hindi niya pinapatumba si Carpio. Hindi siya nagpapakamatay para matigil na ang kalakalan ng droga. Kung wala na sila, maniniwala pa ang taong bayan. Kasi sa kanila nanggagaling pala eh. Sila ang nagpapapasok. Diba? Tingnan nyo ha, kung gaano ka-demonyo yung mga tao niyan. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipment were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mans yan. Opo. Kailan ka kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapina. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na nawawala? Yan po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported yun na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying? Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu. Opo. Na nakapaloob po sa magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yun? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at may baba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito? Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yan po yun. Lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo?
Your Honor, hindi na po namin trabaho yun. PDEA na po ang trabaho nun. Kaya tinurn over ko na sa PDEA. So tinurn over po sa PDEA? Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Saang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Bicaba? Ng Bicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Bicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Bicaba tatlo, ding Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Lasierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese na pareho may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po plus kayo. Plus yung Chinese po. Biro mo ha, talagang makikita mo eh. Parang ang nangyari siguro nito, mga minamahal ko mga kababayan, para lang hindi mahalata, isinama sa kaso yung kasabwat ng mga nila Carpio, ni Yang at saka ni Paulo Duterte. Isinama sa kaso kasi nandun na eh. Hindi pwedeng isa kanya lahat ano yun kasi kaduda-duda na at may Chinese pa. Pero ang nakakapagtaka, yung mga dinama, yung ginawa ng istorya, sila yung mas nadiin, siya yung nakulong, pero yung kasabwat at kasama talaga nila Michael Yang, katransaksyon nila, bagamat kinasuhan pero nakalaya. Laya, bagamat may warrant. Noong panahon na yon, ayon ho sa aking pagkakaalam, kahit nandiyan lang yung mga taong yan, wala akong dumadampot. Bagamat sila sinasabing mayroong warrant. Parang style lang din po yan kay Michael Yang. Noong panahon ni Duterte, bagamat si Michael Yang ay napakarami na palang nakasurveillance na sa kanya yung sinusurveillance siya ng mga otoridad, walang dumadampot kasi alam na at may timbre na huwag yung gagalawin yan. Kay Duterte yan, kay Puloy yan, kay Yang yan, kay Carpio yan. So ganun nila ginamit yung kanilang impluwensya. Ganun nila nagamit yung kanilang kapangyarihan. Biro nyo ha. Di ba kayo nagtataka? Di ba kayo nagdududa? Yung mga otoridad mismo na sila mismo ang humarang, sila mismo ang tumuklas, sila mismo ang manunod. Sila ang nadiin, sila yung inalagay sa nadiin at nalagay sa sakripisyong sitwasyon. Di ba? Sa hindi magandang sitwasyon. Sa panganib na sitwasyon, di ba? So pagdating doon, yan ang estilo ng mga Duterte. Kunyari lang, ganito, ganyan, pag nasa bata, sige, pero huwag kang mag-alala, after 1 month o ilang laya ka na. Ganun ang ginawa ni Duterte doon sa Bucor, kung maalala ninyo. Di ba? Ganun yung ginawa ni Duterte doon sa Bucor. Inutusan niya yung kanyang tinalaga doon. Napakawala na gamit yung GCTA. GCTA, wala pa nga ilang taon lang yung nandiyan yung mga dyan, yung mga Chinese drug lords na yan. Yung kaso nila tuloy-tuliladang shabu. Diba? Samantalang yung mga Pilipino dyan, ang kaso ay isang sachet lang, maliit na sachet lang, hindi nabigyan ng GCTA. Di sana, kung ganun din pala, ganun pala na sa pamamagitan ng GCTA, makakalaya yung mga drug addict. Bakit yung mga Chinese drug lords lang ang pinili? Hindi nyo ba nakita yun? Hindi nyo ba napansin yun? Ganun nila napakinabangan yung kanilang kapangyarihan, mga minamahal kong mga kababayan. Diba? Tuloy ho natin. Malapit na po. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang ho.
Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho, yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno? Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung kalibinong katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese? Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict? Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga tao yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung tatlo nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. So ito, mga minamahal ko, yun ang nakakapagtaka talaga, di ba? Sama-sama sila. Kumbaga parang pakitang tao na lang. Ito wala tayong magagawa. Kailangan nyo magsakripisyo. O isasama namin kayo sa warrant. Pero huwag kayo mag-alala. Parang may briefing. O sige, sama nyo sila sa warrant ha. Pero kailangan hindi sila makulong. Kailangan ano sila, exempted sila sa pagkakakulong. Biro mo ha, eyewitness siya. Baliktad ang nangyari. Parang hindi na yata alam ng mga abogado, ng mga judge, ha? Sa DOJ o sa hukuman, yung batas patungkol sa eyewitness. Di ba? Makikita nyo kung paano ginamit ni Duterte yung kanyang impluwensya. Paano niya nagamit yung kanyang kapangyarihan. Paano niya nagamit yung kanyang... Di ba? Grabe. Nakikita nyo naman, narinig nyo naman. Di ba? Narinig nyo naman, mga minamahal kong mga kababayan. Kung paano winalang yan ng mga Duterte, ha? Ang bansang ito o ang ating mga kababayan katulad nila Guban at ni Colonel Asher. Ang huling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay na ito sa nakasulat sa affidavit mo, anong ine-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa ma-impluensya at mayaman, na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin ay aapihin nila at ang batas ay hindi na i-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagdurusa, Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just a manifestation. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, no? Grabe. Tama yung sinabi niya.
nakikita naman natin na kung dati ay hindi gumagalaw, hindi na nakikita yung justice system. Ngayon po, nakikita nyo naman. Pagtungtong na pagtungtong po ng ating mahal na Pangulo para po mabigyan ng hustisya yung mga kagaguhan, kawalangyaan ng mga Duterte. Sinong inuna nila? Di ba? Inunang binigyan ng ating presidente ng hustisya yung mga Pilipinong matagal na nilang ninanakawan. Binigyang hustisya ng ating mahal na Pangulo yung ginagawa ng mga Duterte na pagnanakaw sa ating mga kababayan o sa kaban ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund. Anong ginawa niya kay Duterte, kay Sara Duterte? Tinanggalan nila. Kasi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos na yan ang estilo nila. Ginagamit lang nila yung confidential fund, intelligence fund para makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga dinalawan ni Sara Duterte yung kanyang posisyon para dalawang intelligence fund ang kanyang manakaw, dalawang confidential fund ang kanyang manakaw. Nung tinanggal na yung mga yan, sinubukan si Sara Duterte kung talaga bagang seryoso siya para makita kung ano ba talaga ang motibo niya. Yung confidential fund na nanakawin niya, yung intelligence fund na nanakawin niya, o yung kanyang motibong magtrabaho at manungkulan at gawin ang mga makakabuti sa ating bansa. Yun, nakita nyo. Dahil wala nang mananakaw si Sara Duterte, wala na siyang confidential fund, wala na siyang intelligence fund, ayun, bumaba. Umalis kasi wala siyang mananakaw. Kaya doon pa lang nakita na natin na gumagana po ang justice system. Yan po ang dapat nating pasalamatan sa ating mahal na Pangulo. Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan, yan po yung dapat nating pasalamatan sa kanya sapagkat hindi niya hinayaan na habang buhay na lang mamayagpag yung mga kahayupang katarantaduhan ng mga Duterte, lalong-lalo ni Sara Duterte na talagang likas na magnanakaw. Diba? Kaya nga galit na galit. Ano nangyari? Dahil binibigyan ng hustisya ng ating Pangulo ang mga ginagawang kagaguhan ng mga Duterte. Nagalit. Anong ginawa nila sa ating mahal na Pangulo? Sinisiraan nila. Gusto nilang pababain. Gusto nilang gayahin sa mga ginawa nila sa ibang tao. Gusto nilang gayahin ang ating mahal na Pangulo kay Laila de Lima. Gusto nilang gayahin yung ating mahal na Pangulo kay Guban. Ginawa nila ng istorya. Gusto nilang gayahin kay Asierto. Diba? Pero hindi sila nagwagi. Diba? Sa halip, ano nangyari dun sa mga tao ni Duterte na namamayagpag noon na may kapangyarihan na nagagamit yung kanilang mga pangalan sa mga transaksyon, sa mga illegal transactions? Ngayon, hinahabol yun ng gobyerno. Kanya-kanya na silang nagtatago, kanya-kanya na silang puslit, kanya-kanya na silang cover kung saan sila kukover. At kung saan binabaan na ng warrant of arrest para papanagutin. Kaya ngayon po ay talaga, kaya na naunawaan ko siya kung bakit ganun nakalakas yung loob niya. Kasi nakikita naman niya di ba? Kung dati hindi mahuli-huli si Kibuloy sa dami ng kanyang mga kasalanan, ngayon wanted na. Ayaw na magpakita. Kasi booking na, halata na, alam na. Ganun din si Alice Goo, ganun din si Michael Yang at iba pa. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, alam ko sa committee ito, sa committee ito ay magkakaroon po ng kapayapaan, kaginhawaan, katotohanan, magkakaroon po ng hustisya yung mga nakatikim ng pang-aapi mula sa administrasyong Duterte. Kaya mga kababayan ko, pasensya na kayo, talagang mahaba, hindi naman po lagi tayong ganito. Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.